Dito tayo ngayon sa aking topic ngayong gabi. Ito ay may kinalaman sa, kung natatandaan ninyo, nung mga nakarang araw, na topic ni Brother Wendell na ang paniniwalang Diyos si Kristo daw ay nagsimula daw sa Council of Nicaea. Ang tanong ngayon, totoo ba na ang paniniwalang Diyos si Kristo ay nagsimula ba sa Council of Nicaea? Kaya ako napili ang topic na ito kasi may nagtanong kasi. Ito ay sa WhatsApp, dalawang tanong niya. Ang unang tanong niya, ganito ang sabi. Good evening, 9546. Sabi niya, good evening Bro Jando, about faith alone naman po. Kasi may topic si Brother Junri about faith alone. So, hindi ko na lang ito sasagutin. Sabi to, good evening Bro Jando, about faith alone naman po. Madalas po kasi yung mga born again or iba pang Christian denominations at ilan sa mga kakilala na malapit na maakay ng mga BAC o born again Christian na pagdebatihan namin ito. Ginagamit nilang proof yung faith ng good thief kaya nakarating siya sa langit, paraiso, which is tama naman. Kaya lang, tama po ba ako na hindi lang naman siya basta nagpakita na may faith siya sa Panginoon natin? And the bad thief mocked Jesus, the good thief defended Jesus at nagpakita at kinilala ng good thief ang kanyang kasalanan. Pagtanggap na nagkamali siya at pagsisi, so may ginawa siya pagsisi at nag-ask siya ng forgiveness. Pagtanggap din sa kabanalan ni Jesus at syempre dyan nalalabas yung faith na nagpapakita sa huling sandali. Pero tama po ba na hindi lang faith may ginawa din? Ayon nga po repentance and acceptance. Ano po ba best rebuttal po dito? Kung may dadagdag po kayo. Sorry na po kung palagi ako tatanong, gusto ko lang ng matinding pang-rebuttal. Thank you in advance. Itong katanungan na ito, ay hindi ko pagbibigyan muna sa pagkakataong ito. Ito ay dahil sa may debate si Brother Junri na paparating na may kinalaman sa aral na faith alone. So, meron pa siya isang tanong nito na aking nabasa. Ayon dito, isa po para naman sa INC 1914. May tanong kasi sila. Ang tunay na Diyos ba nananalangin? Yes or no? Ang sagot ko syempre, yes, kasi nanalangin ng Panginoong Heso Kristo. So what kung nanalangin siya? Dalawa ang kalikasan niya, Diyos at tao siya. Nabasa mo din ba ang John 13:19 na Aramaic Bible in plain English? Okay, so yung nakalagay doon sa Aramaic New Testament in plain English, sa John chapter 13 verse 19, ito ang nakalagay. Ito lang ha. Sabi dito, John 13:19, Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. Ano niya? Ano po ba ang magandang pang-rebuttal dito? Para sa susunod po, maganda maging sagutan ko sa INC. Well, sa ginamit na John chapter 13 verse 19 sa Aramaic New Testament in plain English, hindi mo kailangang i-rebut ito. Bakit? Ito'y tumutugma sa paniniwala mo. Kung saan inaamin ni Jesus na siya ay ang buhay na Diyos. Oh, siya ang buhay na Diyos. So nito sasalungat sa paninindigan mo kaya wala kang dapat i-rebut dito. Ngayon, itong living God na ito ba ay nananalangin based sa tanong sa iyo, nananalangin ba ang tunay na Diyos? The answer is yes. Mag-focus tayo sa anak. Ngayon, kasi yung tanong niya kasi alam naman natin pag sinabi nilang tunay na Diyos, it refers to the Father. Wala naman tayong tutol na ang Diyos Ama ay talagang Diyos. Wala tayong tutol dyan. Pero isang persona lang yan. Sa realidad kasi, ang isang Diyos may tatlong persona. Kung isang persona lang ang Diyos, lilitaw na wala silang pinagkaiba sa kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Na isa lang.
Next, pag ito ginamit, ito kasi yung kadalas tanong nila meron bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ay tunay na Diyos? Actually, yung ganyang uri ng tanong, ito yung sagot sa Aramaic New Testament. Ngayon, kung tututulan nila yung paniniwalang yan, lilitaw na hindi lang naman si Jesus ang nagsabi na siya ay Diyos, kundi pati na rin ang ibang mga apostol. Yan yun. Ang ibang mga apostol ba naniniwala ba na Diyos si Jesus? Naniniwala. Actually, kung babasahin natin sa Biblia, ating simulan dito tayo sa John chapter 1 verse 1. Ito yung ating mababasa. Sabi, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Wala namang sinasabi dito na hindi siya tunay na Diyos. Ngayon, doon naman tayo ngayon sa Philippians 2. Ito yung katuruan ni Apostle John. How about sa katuruan naman tayo ni Apostle Paul? Anong sabi ni Apostle Paul? And think the same way that Christ Jesus thought. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Ano daw? Christ was truly God. Itong truly God na ito, nananalangin to. Hindi lang si Kristo ang nagsabi sa base sa Aramaic New Testament in plain English, kundi pati ang kanyang mga alagad. How about kay Apostol Pedro naman tayo? Anong sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 1:1? Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Yesu Kristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Pero itong mga talatang ito, mga kaibigan, ay pilit binabaluktot, pilit tinututulan ng mga ayaw maniwala na Diyos si Kristo. Hindi lang mga ministro ni Manalo, hindi lang mga Muslim, kundi pati na rin yung grupo ni Pastor Le Katampungan, yung nagtuturo na sila daw ay the remnants of the ancient apostolic Pentecostal church. Nang singilin ko siya sa kanyang title, sabi niya, imbento lang nila. Wala namang problema kung mag-invento kayo ng pangalan. Ang mahalaga dyan is connected ba kayo o kayo ba yung tunay na iglesia. Sabi nila sila daw. Pero bakit ang kanilang katuruan na si Kristo ay hindi Diyos ay salungat sa katuruan ng mga sinaunang Kristiyano? Patunayan, totoo ba na nagsimula lang sa Council of Nicaea ang paniniwala na Diyos si Kristo? Basahin natin, ano? Ang sabi dito, hindi totoo na sa Council of Nicaea lang nagsimula ang paniniwalang Diyos si Kristo. Ano talagang nangyari? Ang Council of Nicaea AD 325 ay hindi nag-imbento ng paniniwala. Nilinaw lang nito ang isang paniniwalang matagal nang hawak ng mga Kristiyano. So yung kanilang pagdideklara, hindi ito pag-imbento ng aral. Hindi ito pag-imbento ng paniniwala. Kundi ito ay paglilinaw. Kasi bago kasi ang declaration sa Council of Nicaea, nagkaroon ng malaking debate yon sa pagitan ni Arius at saka ni Athanasius. Si Arius kasi, ito ay kinuwento sa akin ni Pastor Gideon Makiling nung ako ay janitor pa sa Methodist Church. Kasi yung pastor na yun ang base sa kanyang sinabi sa akin, nagkaroon ng malaking debate sa pagitan ni Athanasius at saka ni Arius. Si Arius ay isang paring Katoliko na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi nung panahon nila kasi wala pa namang
Wala pa namang official Bible ang simbahang Katoliko noong panahong yon. Kaya nagkaroon ng bangayan. Ngayon, sa unang laban, nanalo si Athanasius. At sa nagkaroon ng kung sa laro pa ng basketball parang rebansi. Ano ba Tagalog yung rebansi? Para bang muling nagkaroon ng round 2. Gustong bumawi ni Arius. Nang bumawi si Arius, si Athanasius ang natalo. Tayo mo, talo si Athanasius. Nung natalo si Athanasius, siya yung in-exile ni Emperor Constantine. Si Athanasius, nung siya ay natalo, siya yung in-exile. Si Athanasius naman, hindi mapakali, muling nagpadala ng request kay Emperor Constantine na magkaroon daw ng ikatlong debate. Kasi unang round nanalo siya. Ikalawang round nanalo si Arius. So kailangan ng round 3 para lang Mortal Kombat Kung sa round 1 nanalo si Liu Kang, sa round 2 nanalo si Kung Lao, kailangan ng round 3 yan. Para malaman talaga kung sino mananalo, si Liu Kang ba o si Kung Lao. Parang ganyan lang nangyari. First round nanalo si Athanasius, second round nanalo si Arius. So para talaga magkaroon talaga ng final na resulta is kailangan magkaroon ng round 3. At doon sa round 3 natalo si Arius. So dalawa na yung talo niya. Dahil round 3 natalo na siya, dalawa yung talo niya, isa lang kay Athanasius, si Arius naman yung na-exile. Yung kwentong yun, narinig ko kay Pastor Gideon Makiling. Siya ang nag-storytelling sa akin nung ako ay janitor pa sa United Methodist Church doon sa Ozami City. Nandito kasi ako dati doon. Ngayon, ano nangyari? Dahil sa pagkakatalo ni Arius ng 2 beses, doon na idineklara ng Council of Nicaea na ang aral na si Kristo ay tunay na Diyos ay talagang napatunayan na. Talagang napatunayan na. Kaya kung merong mga aral na nagsipaglitawan sa mga konsilyo, yun ay dahil sa dumaan ito sa mga matitinding debate. Hindi yun basta-basta na sabihin, ito yung natin. Ididebate yan. Kailangan may taga-kontra, kailangan may taga-pagtindig. Magkakaroon talaga ng debate sa konsilyo yan. Para bang batas natin sa Pilipinas, Bago magdeklara ng batas ang ating konsilyo sa Pilipinas, pagdidebatehan mo na yan. I-same din sa kanila yan. So, nangyari ganito. Hindi natin ang Council of Nicaea ay hindi nag-imbento ng paniniwala. Nilinaw lang nito ang isang paniniwalang matagal ng hawak ng mga Kristiyano. May paniniwala na ba bago ang Nicaea? May naniniwala na bang Diyos si Kristo bago ang Council of Nicaea? Kasi ang sabi kasi ng mga ministro ni Manalo, na-imbento lang yung aral na yan sa taong 325 sa Council of Nicaea. Ipinalilitaw nila na before the Council of Nicaea, walang aral na ganyan. Yan ang kanilang sinasabi. Pero may paniniwala ba na Diyos si Kristo bago naganap ang Council of Nicaea? Ang sagot ay oo. Bago pa ang Council of Nicaea noong AD 325, malinaw nang itinuturo ng mga Kristiyano na si Jesus ay Diyos. Ayon sa Biblia sa 1:1, ang salita ay Diyos. Pero yung mga ginagawa ng mga ministro ni Manalo, hanap ng kung sino mang scholar yan para baluktutin yung aral na yan. Yung kay Theos in Hologos, yung Theos doon, kapag kanilang tinanslate, ginagawang divine. Kaya doon sa Lamsa translation ba yun? And the word was divine. Nalala ko tuloy yung kata ng Tom Jones. So the power so divine.
Pag inabing divine, mag-iiba ng kahulugan. Mag-iiba ng kahulugan. Kasi hindi naman pag sinabi divine, automatic Diyos na kaagad. Kaya, binabago nila. Yung kanilang lamsa transition naman, yun ay hinango sa Peshitta. Sa Peshitta manuscript. Sa madaling salita, hindi yun ang original. Oh. Ngayon, sa 1:20:28, tinawag ni Tomas na si Jesus na Panginoon ko at Diyos ko. Dito nabulagta si Jose Ventilacion. Nabulagta si Jose Ventilacion dito sa kanilang laban ni Richard Thompson. Napanood nyo yon? Laban ni Richard Thompson ng Seventh-day Adventist kay Jose Ventilacion ay binugbog. Saan mabasa na nagkamali si Tomas dahil siya ay absent? Ang sagot ni Jose Ventilacion, ano ba naman yan? Iwanan na natin yan. Paulit-ulit ka na lang eh. Sinahirapan siya doon. Tito 2:13, tinukoy si Jesus bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, sa mga sinaunang Kristiyano tayo, before 325 AD, turo ba nila na hindi Diyos si Kristo gaya ng katuruan ni Pastor Le Katampungan? Gaya ng katuruan ng mga ministro ni Manalo? Ito ang sinasabi. Ayon sa kay Ignatius of Antioch sa AD 107, sabi niya, tinawag si Jesus na ating Diyos. Si Justin Martyr naman sa AD 150, itinuro ang pagka-Diyos ni Cristo. Si Irenaeus, nalala ko sabi ni Soriano, sino yung Irenaeus? Hindi ko kilala si Irenaeus na yan. Wala akong pakialam kay Irenaeus, hindi ko siya kilala. Talagang di niya siya kilala kasi wala siyang kaugnayan. Wala siyang kaugnayan eh. Malinaw na nagturo na si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, mahigit 100 hanggang 2 taon bago ang Nisea umiiral na ang paniniwalang ito. Bakit nagkaroon ng Council of Nicaea? Dahil sa pagtuturo ni Arius na nagsasabing hindi tunay na Diyos si Kristo, kundi nilalang lamang. Dito nagkaroon ng pagtatalo, kaya tinipon ang konseho upang linawin kung ano ang tunay na turo ng simbahan. Ano ang desisyon? Pinagtibay ng konseho na si Kristo ay homoiousios o iisa ang kalikasan sa Ama. Siya ay tunay na Diyos, hindi nilalang. Ano nga magiging nilalang? Siya nga tagapaglalang eh. Basahin natin yan nasa nasa Colossus yata yan. Jesus is the ano tawag doon? Co-creator. Co-creator si Jesus. Nasa Colossus, nakakalimutan ko ang talata. Okay. Ngayon, sa bottom line, ang Council of Nicaea ay hindi pinagmulan, kundi pagtanggol at paglilinaw ng matagal ng paniniwala ng mga Kristiyano. So, yung kanilang mga sinasabi na si Kristo daw ay hindi Diyos, yun ay bunga lamang ng kanilang sariling unawa. Yun ang kanilang bunga lamang ng kanilang sariling unawa. Pero hindi naman yung tugma sa tunay na tinuturo ng mga sinaunang Kristiyano. Tandaan natin, si Bishop Ignatius of Antioch at si Polycarp ay direct disciple ni Apostle John. Kung anong ituturo nila, yun ang turo ni Apostle John. Wala namang record na bulakbol na estudyante itong dalawang ito eh. Walang record na bulakbol na estudyante si Ignatius at saka si Polycarp. Kasi kung ang turo ni Apostol Juan ay hindi Diyos si Kristo, tapos sila nagturo ng Diyos si Kristo, lilitaw mga bulakbol na estudyante ito. Pero hindi ako naniniwala mga bulakbol ito eh. Kasi kung bulakbol sila, hindi sila matatawag na disciple. Hindi ka matatawag na disciple kung ang itinuturo mo
Salungat sa mentor mo. Oh, ngayon, ano ba ang katuruan nitong mga apostol na ito? Ano mga sinaunang disipulo? I mean, ito, basahin natin dito sa isang dokumento. Ito ay, ayan o, ayan. Ito sabi dito, ayan. 9 early church fathers who thought Jesus is God. Oh. Many people think Emperor Constantine invented the deity of Christ in the 4th century. But a look at quotes from the early church fathers shows this is an egregious misrepresentation of the facts. In my mentoring letter this month, I offered a short list of quotations to demonstrate that the early church believed Jesus is God. Now, I'd like to make the argument even stronger by offering 36 quotations from 9 different early church fathers. All of these quotations predate the Council of Nicaea. Sabihin, before the Council of Nicaea. Si Polycarp, direct ito na disciple ni Apostle John. Sila yung magbarkada eh. Si Polycarp tsaka si si Ignatius of Antioch, magbarkada itong dalawang ito. Ano sabi ni Polycarp? Polycarp was the bishop of the church in Smyrna. Irenaeus tells us Polycarp was a disciple of John the Apostle. In his letter to Philippians, he says, ano sabi ni Polycarp sa mga taga-Pilipos? Now may the God and Father of our Lord Jesus Christ and the eternal high priest himself, the Son of God, Jesus Christ, build you up in faith and truth. And to us with you and to all those under heaven who will yet believe in our Lord and God, Jesus Christ. So nagtuturo ito si Polycarp na disipulo ni Apostle John that we must believe that our Lord and God, Jesus Christ. We must believe in our Lord and God, Jesus Christ. So, kung ang turo ni Apostle John ay hindi siya Diyos, tapos ang kanyang disipulo si Polycarp nagturo Diyos siya, hindi siya disipulo. Si salungat ang pero ba disipulo sumasalungat? Wala. Pag disipulo ka, halimbawa, yung tatay mo, ang pinakamagaling na mekaniko sa buong barangay ninyo. Tapos disipulo ka niya. Tapos yung ginagawa mo, kakontra sa tinuturo ng tatay mo, disipulo ka ba niyan? Hindi ka disipulo niyan. Sabi ng tatay mo, anak, ganito ang pagkumpuni sa isang makina hindi na umaandar sa loob ng ilang taon. Ganito yan. Tinuruan ka. Tapos, nung ikaw na tinanong ng kapitbahay mo, bro, yung tatay mo kasi, kilala yon sa pagkumpuni ng makina na hindi na umaandar ng ilang taon. Turuan mo nga ako, pakita mo kung paano ginagawa ng tatay mo yon. Sabihin mo, ay hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, kinalikot niya, yun lang. Akala ko ba tinuruan ka? Ay, ang tinuro sa akin. Sa madaling salita, hindi ka matatawag na disipulo ng tatay mo kasi hindi mo natutunan yung tinuturo niya sa iyo. And wala namang record si Polycarp na bulakbol. There's no such record na bulakbol si Polycarp. How about Ignatius of Antioch? Ignatius of Antioch, AD 50 to 117, was the bishop at the church in Antioch and also a disciple of John the Apostle. He wrote a series of letters to various churches on his way to Rome, where he was to be martyred. He writes, tinan nyo series of letters. Ano yung mga letter na ito? Itong letter na ito ay tinatawag na, ito ay galing sa, tingnan natin yung kanyang record. Silipin muna natin ha. Ito ay galing sa sulat na letter to the Ephesians. This is the greeting. Ano sabi niya dyan? Ignatius, who is also Theophorus,
unto Ignatius, who is also Theophoros? Teka, nabanggit ba ang Theophoros sa Bible? Kung nabanggit ang Theophoros sa Bible, malamang siya si Ignatius. Sinabi kasi Ignatius, who is also Theophoros. Uy, ito magandang ebidensya ito. Kung nabanggit si Theophoros sa Biblia, therefore, si Ignatius pala yun. Double check ko lang muna ako talaga binanggit si Theophoros sa Bible, pero mamaya na yan. Sabi dito, unto her which hath been blessed in greatness through the plenitude of God the Father, which hath been foreordained before the ages to be forever unto abiding and unchangeable glory, united and elect in a true passion by the will of the Father and of Jesus Christ our God. Straight to the point. Jesus Christ our God. Hindi yan ang turo ni Pastor Lek Hindi rin yan ang turo ng mga ministro ni Manalo Pero nagki-claim sila daw yung mga ano daw, yung English no. Yan naman kayo. Hindi yan turo ninyo. Even unto the church which is in Ephesus, worthy of all felicitation, abundant, greeting in Christ Jesus in blameless joy. Ayun nyo, ibang-iba. Ang katuruan ni Pastor Lek katampungan sa katuruan ni Ignatius na direct disciple ni Apostle John. Ako ba pipili sino maniniwala? Dito ako sa disipulo ni Apostle John. Ayoko maniwala kay Pastor Lek. Ayoko maniwala sa mga Muslim. Ayoko maniwala kay Manalo at sa kanyang mga ministro. Bakit? Maliwanag kasi sabi Ignatius, si Ignatius ay direct disciple ni Apostle John. Tuloy natin. Yun naman tayo ngayon. Ito ay galing sa kanyang sulat na Ignatius letter to the Ephesians. Chapter 1 verse 1. Ano sabi niya rito? Being as you are imitators of God, once you took on new life through the blood of God. May dugo ang Diyos. Through the blood of God, you completed perfectly the task so natural to you. Sino ba ang Diyos na may dugo? Huwag niyong sabihin sa akin ang Ama. Sino ang tinutukoy ni Ignatius of Antioch dito na ang dugo na ang Diyos may dugo? Sino itong Diyos na may dugo? Ang liwaliwanag, walang iba, si Kristo. Next. Ito naman, isa namang sulat naman niya. Ito ay galing sa kanyang liham na Ignatius letters to Ephesians, chapter 7, verse 2. Ano sabi niya? There is only one physician who is both flesh and spirit, born and unborn, God in man, true life in death, both from Mary. Ay, wala nang iba. Wala nang iba. Si Jesus pa rin. Both from Mary and from God. Maliwanag. So, yung ginagawa ng mga ministro ni Manalo, fallacy of equivocation. Mabasa lang yung term God, automatic sa kanilang isip kaagad, automatic Diyos Ama. Or sa Biblia, si Kristo Diyos din. Kasi siya ang ikalawang persona. Sabi mo kasi termino Diyos din. Di ilan ang Diyos mo? Isa. Bakit mo sabi mo Diyos din? Yung persona siya Persona siya Hindi Diyos. Hindi naman tayo gaya ng katuruan ni Chris Bacalares, may tatlong Diyos. Si Chris Bacalares lang naman ang narinig kong nagturo na tatlo ang Diyos. Pero bakit ibinibigyan niyo sa Katoliko? Huwag niyong ibintang sa Katoliko yung sinasabing three gods. Yan ay katuruan ni Bacalares, hindi sa amin. Ito naman tayo ngayon. Sa number 5, ito ay galing sa letter ni St. Ignatius sa Efeso, chapter 18, verse 2. Anong sabi dito? For our God, Jesus the Christ, was conceived by Mary, according to God's plan, both from the seed of David and of the Holy Spirit. Maliwanag to.
Oh, next, ito naman tayo sa kanyang sulat noong sa Epeso pa rin, chapter 19, verse 3. Talagang hindi ito hindi ito misunderstanding. Marami palang chapter and verse na nagsulat siya ng ganyan. Sabi niya, consequently, all magic and every kind of spell were dissolved. The ignorance so characteristic of wickedness vanished, and the ancient kingdom was abolished when God appeared in human form Straight to the point. to bring the newness of eternal life. Straight to the So, point. God appeared in human form. Sino yung God appeared in human form? Huwag niyo sabihin sa akin yung Ama. Hindi yung Ama, kundi yung ikalawang persona. Sino yung ikalawang persona? Yung sinasabi ni nung isang UPC na katalakayan natin, this is my beloved body. Tawang-tawa ako doon. Yung beloved body, ano saan mo nakuha yung beloved body? Sabi, this is my son. Ano sinabi, this is my beloved body? Ano naman? Sa number 7 naman tayo. Letters to the Romans ni Bishop Ignatius, chapter 3, verse 3. Ano sabi niya? For our God, Jesus Christ, is more visible now that He is in the Father. So marami pa lang itong sulat, itong si Bishop Ignatius. How about Justin the Martyr? Was a Christian apologist of the 2nd century. Ito ay before to sa sa Council of Nicaea Ano ang kanyang sinabi sa kanyang aklat na number Justin the Martyr, Dialogue with Trypho? Translation from Alexander Roberts and James Donaldson, the Ante-Nicene Fathers. Ang sabi niya dito? And that Christ being Lord and God the Son of God. And God the Son of God. Saan kinukuha ni Pastor Rick yung kanyang katuruang hindi daw Diyos si Kristo? Ang liwaliwanag na turo ng mga sinaunang Kristiyano. Ano pa sabi niya? Permit me first to recount the prophecies which I wish to do in order to prove that Christ is called both God and Lord of hosts. Ito ay nasa kanyang libro na Dialogue with Trypho, chapter 36. Ano pa? Dami mo lang naisulat, Sabi niya dito, therefore these words testify explicitly that He, referring to Jesus, is witnessed to by Him, the Father, who established these things as deserving to be worshipped as God Christ. Tingnan nyo, si Kristo, tinuturo nila na kanilang sinasamba. Tapos ay nila paniwala ang Diyos ito. Ano klase pagsamba yan? Veneration o adoration? O sinabi nilang adoration, bakit sa tao? Sabi nila, wala kaming paniniwala na si Kristo ay tao lang. Meron siya ibang persona? Kung hindi siya tao lang, anong ibang nature niya? Wala silang masagot dyan. Okay, ano pa sabi niya dito? The Father of the universe has a Son, who also, being the first begotten Word of God, is even God. Straight to the point. Maliwanag. Diyos pala itong anak. Itong salita ng Diyos ay Diyos pala. Even God. For if you had understood what has been written by the prophets, you would not have denied that He was God, Son of the only, unbegotten, and unutterable God. Ano nyo? He was God, Son of the only. Sino yung He is God, the Son of the only? Kung hindi Jesus Christ yan. Sino paniniwalaan natin? Etong mga sinaunang disipulo na connected sa mga apostol, itong mga kakasulpot lang. Kayo na bahala mag-decide. Sino paniniwalaan nyo? Itong mga disipulo ng mga apostol o itong mga kakasulpot lang?
Okay. Ito pa, Mellitus of Sardis. AD 180 was the bishop of the church in Sardis. Sa madaling salita, wala pang Council of Nicaea nito. Anong paniniwala niya? He that hung up the earth in space was himself hung up. He that fixed the heavens was fixed with nails. He that bore up the earth was borne up on a tree. The Lord of all was subjected to ignominy in a naked body. God put to death. Straight to the point. Sino tong God that was put to death? Yung sabi sa akin ng ama yan. No. In order that he might not be seen, the luminaries turned away, and the day became darkened because they slew God. Kasi pinatay nila ang Diyos. Eh, sino yung Diyos na pinatay? Yung mga iba dyan, kumukontra. Kumukontra. Na ang Diyos pinatay, kumukontra. Huwag kayo kukontra. Totoo yan, oh. Katuruan yan, oh, Merit of Sardis, oh. Pinatay nila ang Diyos. Sino ang Diyos na pinatay? Hindi napapatay ang Ama. Kasi ang Ama din naman nagkatawang tao. Hindi napapatay ang Holy Spirit. Hindi naman nagkatawang tao yon. Yung nagkatawang tao lang ang pwedeng mapatay. Kasi siya ay nagkatawang tao para ialay ang kanyang buhay. Basahin natin yan sa Hebreo chapter 10 verse 5. Ano sabi rito? Basahin natin na. Dahil dyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Straight to the point. Ano daw? Inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ano sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya? O, dito tayo. Sa 1:18, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya yung mga Sabadista na nagbabasa na si Kristo tumutupad sa utos, tapos ang kanilang ibinalito na kanya tinutupad 10 utos, ngek-ngek nyo. Hindi naman 10 utos ang sa kanya iniutos eh. Ang iniutos sa kanya ang pag-alay sa kanyang sariling buhay. Siya'y naparito para ganapin kung ano ang nakasulat tungkol sa kanya. Lucas 24:44 sabi niya, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Kailangan niyang tuparin yon. At ang reason kaya siya naparito, dahil para ialay ang kanyang sariling buhay. Kaya kung meron mang namatay, yon yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi dapat idamay ang Ama. Hindi naman siya nagkatawang tao. Dapat idamay ang Holy Spirit kasi hindi naman siya nagkatawang tao. Ang bukod tanging Diyos na nagkatawang tao ay siya lamang na subject into death. Ayan, tuloy naman natin yung sabi dito. Okay? Sabi naman dito, kay Irenaeus of Lyons, ang sabi niya, si Irenaeus of Lyons, AD 130 to 202, talagang wala pang Council of Nicaea nito, was Bishop of Lugdunum in Gaul.
which is now Lyons, France. Irenaeus was born in Smyrna in Asia Minor, where he studied under Bishop Polycarp, who in turn had been a disciple of John the Apostle. Uy, disciple di pala to ni Apostle John pala, si Irenaeus of Lyons. Sabi ni Elisoriano, hindi ko kilala yung Irenaeus na yan. Sino ba yan? Mahalagang tao ba si Irenaeus? Sabi ni Elisoriano, wala siyang pakialam kasi hindi sila Dabarkads. Ang Dabarkads lamang ni Polycarp, ni Ignatius at ni Irenaeus, ang kanilang mga Dabarkads lamang talaga ang tunay na iglesia. Kasi yung hindi nila kasapi, hindi nila Dabarkads yan. Kaya huwag kayong magtaka bakit hindi kilala ni Elisoriano si Irenaeus kasi hindi siya Dabarkads. Tuloy natin. Ano sabi ni Irenaeus of Lyons sa kanyang aklat na, 16? Aklat na Against Heresies. Ano sabi niya rito? For I have shown from the scriptures that no one of the sons of Adam is as to everything and absolutely called God or named Lord, but that He is Himself in His own right, beyond all men, whoever lived, God and Lord, and King eternal, and the incarnate Word, proclaimed by all the prophets, the apostles, and by the Spirit Himself, may be seen by all who have attained to even a small portion of the truth. Sino daw yan? God and Lord and King eternal and the incarnate Word. Eh, sino yan? Si Jesus. Eh, saan ito kumukuha ito ng katuruan si Pastor Le Katampungan at ang mga ministro ni Manalo ng kanilang pagtuturo na si Kristo hindi Diyos? Eh di doon sa mga Bible scholar na pinagpuputol-putol ang kanilang libro gaya ni Wallace, nagpuputol-putol at pinapaniwala, ito yung katuruan nila. Pero si Wallace mismo nag-respond sa call o sa chat ni Brother Dwayne Cartuharo, sinasabi niya, wala akong sinabing ganyan. Ginagamit nila yung Alethenos Theos daw is not referring to the Son. Sabi ni Jose Vitilacion, na ginamit niyang aklat ni George Wallace. Sinabi nga, binuking yun binuking yun ni Richard Thompson sa debate nila. Bakit? Anong ginawa ni Richard Thompson? Ginamit niyang aklat ni Wallace. Sa sinabi ni Wallace, yung sa 1 John 5:20 na Alethenos Theos, kapag yun idinugtong mo yun sa John 17 verse 3, you are misleading people. Ngayon, ang ginawa ni Jose Vitilacion, talagang kinunik talaga niya. Sinabi na nga ni Wallace na huwag ikunik, kinunik talaga niya eh. Tapos ang author, the same pa, George Wallace din ang author. Hindi salita, nabasa niyang huwag idugtong, talagang dinugtong talaga ni Vitilacion. Oh, yan ang ibig sabihin yan. Oh, kung nagkaharap pa itong si Wallace at si Vitilacion, mag-question, ba't mo ginanyan yung libro ko? Ba't mo iniiba yung konteksto? Ang tawag dyan, fallacy of konteksto, may putol-putulin, tapos kung babasahin mo ng buo, di naman tugma sa kanya paniniwala. Kaya putol-putulin nila para magmukhang tugma. Ang tawag dyan, fallacy of konteksto, may tuloy naman natin. Magandang debate yun kay Jose Vitilacion tsaka kay Richard Thompson. Talagang kinawawa si doon. Si Jose Vitilacion. Sabi pa ni Irenaeus of Lyons sa kanyang aklat na Against Heresy, sabi niya rito, he received testimony from all that he was very man and that he was very God. Straight to the point.
from the Father, from the Spirit, from angels, from the creation itself, from men, from apostate spirits and demons. He was very God. Oh. Ano pa sabi niya dito? Sa kanyang aklat na against heresies pa rin to. 18, against heresies pa rin. Sabi niya rito, Christ Jesus, our Lord and God and Savior and King. Straight to Ang the point. liwa-liwanag. Kaya po talagang ang sulat nila. Ano pa? Clement of Alexandria. O si Clement, nasa Bible si Clement. At ito ay isa sa mga santo papa ng Iglesia Katolika. Was another early church father. He wrote around 200 AD, sinabi niya sa kanyang aklat, ito ay aklat na Clement of Alexandria, Exhortation to the Heathen. Sabi niya rito, this word, then Christ, the cause of both our being at first, for he was in God, and our well-being, this very word has now appeared as man. He alone being both God and man. Straight to the point. Ha? Both God and man. Kino-contra nito nagkiklaim na apostolic daw. Ha? Sila katampungan. Kiniklaim niya apostolic sila. Ba't kayo magkasalungat ng turo? I-apostolic pala kayo. Ang problema ngayon ito, itong mga disipulong ito, kung kikilalanin ba ito ni Pastor Lek? Ha? Sabi, John Do, ba't ka nagpa-pastor kay Pastor Lek? Kasi minsan narinig ko, nag-uusap kami, talagang nagpa-Father Darwin siya eh. O kasi, natawag ko lang pastor, yung mga pastor na hindi nagdadalawang isip na banggitin ang term Father Darwin. Para ni ano? I don't have your contact mga gaya ni Pastor Rayan Fuentes. Si Pastor Rayan Fuentes, kahit pastor yun si Rayan Fuentes, is ang tawag niya kay Father Darwin is Father Darwin. Yeah, tawag ko siyang Pastor Lek. Sa mga pastor na ayaw siya tawagin Father Darwin, hindi ko tinatawag na pastor. Tawag lang ka dyan kay Bro Darwin. Bro Darwin, mag-bro ako sa kanya. Halimbawa, Bacalaris, mag-bro Darwin lang siya. Hindi mag-bro Chris na ako sa kanya. Bro Chris. Yung mga SDA nag-alboroto. Wala raw akong galang. Ha? Kasi ayaw ko daw i-address si Bacalaris as pastor. Bakit? Ina-address nyo ba si Father Darwin as father? Diba hindi naman? Then why would you think that I will call him pastor if you don't want to call Father Darwin as father? Oh. Kaya, ba't ako napapastor? Kasi narinig ko si Pastor Lek na binanggit niya talaga si Father Darwin. Eh kung marunong kang gumalang, di gagalangin din kita. Ganyan yan. Oh? Ayan, Pastor Rayan Fuentes. Talagang lang ko Pastor Rayan Fuentes kasi talaga nagpa-father siya. Kung marunong kang gumalang, okay. Maggalangan tayo. Tataman tayo ngayon kay ano? Sa Ati Tuloy magbabasa. Sino pa nagsulat ito? Tertullian. Si Tertullian naman, sa AD 150 to 225 was an early Christian apologist sa kanyang aklat na Tertullian Treatise on the Soul. Anong sabi niya? For God alone is without sin, and the only man without sin is Christ, since Christ is also God. Straight to the point. Maliwanag ha? Ang katuruan ng mga ministro ni Manalo at ni Pastor Le Katampungan hindi tugma sa talagang mga disipulo ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi na tugma. Ano ang kanilang turo? Hindi tugma ang katuruan ng mga nagkiklaim ngayon na sila daw ay connected. Ano pa sabi dito? Okay, tuloy natin. Ano ba sabi dito? Oh, sabi niya,
Thus Christ is a spirit of spirit and God of God. As light of light is kindled, that which has come forth out of God is at once God and the Son of God, and the two are one. In this way also, as He is a spirit of spirit and God of God. He's made, yung term, God of God. Yung term na God of God. Kaya ba biblical? Biblical yung God of God. Basahin natin ito sa Hebreo 1:8. Maganda to. Sa Hebreo 1:8, meron bang God of God? Basahin natin. Hebreo 1:8. Ano sabi dito? At simulan sa 7. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak? O Diyos, ang kariyan mo ay magpakailanman. Straight to the point. O di God of God. God of God. So hindi mali sinasabi ni dito ni Tertullian that Jesus is God of God. Ngayon, yung Ama ba, God of God? Siyempre. Kasi ang tawag ni Kristo sa kanya, Diyos din. Ako'y papunta sa aking Diyos na inyo ring Diyos. John 20:19. Kaya kala nila, na sinabi ni Kristo, di na siya Diyos. Nalala ko yung doon sa Ozames. Yung during dialogue sa pagtuo, nagkasalubungan yung doon. Yung mga kasamahan ni Muhammad Ali Tumarangan at saka yung mga Catholic Faith Defender nagkasalubungan doon sa gilid. Sabi naman nung si Jesus daw mismo umamin na hindi siya Diyos eh. Sinabi niya yun? Oo! Kamu nabasa? Nasa Bible nyo. Saan sa Bible sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos? John 20:19, basahin mo. Wala mo sinabi doon na. Basahin mo. Wala nga doon. Basahin mo nga. Wala nga doon eh. Kano kami doon sa doon? Wala nga doon eh. Basahin mo nga. Wala nga doon. Ang sabi lang doon, ako'y pupunta sa aking Diyos at inyong Diyos. Doon na nakalagay doon. Hindi ba sinabi niya hindi siya Diyos? Wala! Kung siya ang Diyos, ba't niya sinabi aking Diyos? Bakit? Sinabi ko ba na siya lang ang Diyos? Siya lang ang personal ng Diyos? Yun ba sinabi ko? Sabi niya, bakit? Ilan ba yung Diyos mo? Sabi ko, isa. Ba't ba yung ginagawa mo dalawa? Hindi ko ginagawa dalawa. Ang dalawa yung persona. Ang dalawa, yung persona. Ba't yung ginagawang dalawa? Meron ba akong sinabi na ginagawa kong dalawa? Wala naman na. Yun lang. Wait lang ha. Ngayon, may sinasabi ba doon na ginawa kong dalawa? Wala naman akong sinasabing ginagawang dalawa. Sinabi lang niya, ako ay papunta sa aking Diyos. Yung pagsabi niya na ako'y papunta sa aking Diyos, it doesn't mean na hindi siya Diyos. Kaya nga, nung sabihin ng Ama sa Hebreo 1:8, sinabi niya, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, it doesn't mean na hindi Diyos ang Ama. Kasi ginawal ni Kristo na Diyos niya. Ho tronos so ho theos. Ho tronos, your throne. Your throne, O God, your throne, O God, ho tronos so ho theos. Your throne, o the throne of you, O God, the throne of you. Ngayon, ano ba sabi rito? Tuloy natin, maganda pala itong mga dokumento na ito. Sino pa iba nasabi dito? Tayo kay Hippolytus of Rome. Yung sabi sa Hippolytus of Rome,
was a 3rd century theologian. He was a disciple of Irenaeus, who was a disciple of Polycarp, who was a disciple of John. Tamo? Talaga mga successor to eh. Tapos ayaw kilalanin. Ha? Ayaw kilalanin ng mga protestante. Wala kami baka sino ba yung Hipolitong yan? Kilala kong Hipolito yung kalaban ni Cardo. Sabi nung isa nakaharap ko. Wala akong pakialam kay Hipolito. Kilala kong Hipolito yung kalaban ni Cardo. Ano naman to? Oh, ano sabi ni Hipolito? The Logos alone of this God is from God Himself, wherefore also the Logos is God, being the substance of God. So masyado napahaba na ito yung mga pinagdadaldal ko rito, pero at least ang napakaalaga dito is napatunayan natin yung sinasabi ng mga ministro ni Manalo na doon daw nagsimula ang aral na si Kristo ay Diyos sa Council of Nicaea ay isa lamang etus. Isa lamang yung etus. Bakit? Kasi wala pa yun, may paniniwala ng ganyan. At ako'y naniniwala sa mga sinaunang Kristiyano kaysa mga nagsipagsulputan ngayon, gaya ni Le Katampungan, na nagsasabing hindi Diyos si Kristo. Siya ay tao. Wala naman tayong tuto na siya ay tao sapagkat siya ay nagkatawang tao. Ang tuto lang natin siya ay tao lang. Sabi nila, hindi naman kami natuturo na siya ay tao lang. Eh ano siya? Siya ay propeta. Yung propeta ba nature? Ha? Yung propeta ba nature? Kasi tao, nature yung tao eh. Kung hindi lang tao yung nature niya, ano bang iba niyang nature kung hindi siya tao lang? Yun lang, siya ay propeta. Ano yung propeta? Oh, tao. Eh di isang nature niya, ano pa? Maliban sa tao, ano pa? Sabi niyo, hindi siya tao lang, eh ano siya? Basta hindi siya tao lang. Yan o nga! Busto! Ganyan sila. Ganyan nangyaring talakayan nung kami nag-uusap doon sa Ozamis laban sa Muslim. Ito yung katalakayan ko doon sa gilid ng ng Ozamis Public Mall. Okay. So masyado napahaba yata yung sinasabi ko. Ang mahalaga lang is hindi totoo yung sinasabi ng mga ministro ni Manalo na ni Pastor Le Katampungan ng mga Muslim na hindi Diyos si Kristo. Sapagkat ang nakakaalam mismo ay ang mga apostol niya. Kaya kapag sinabi nila, kailan sinabi ni Jesus, sinabi ng mga apostol, si Jesus. Sinabi ng mga apostol si Jesus nga. Ano ba yung sabihin? Kinukontra ng mga apostol si Jesus? Sabi naman sa akin nung nakausap po Muslim, sino ang mas dapat paniwalaan? Si Jesus o si Juan? Sabi ko naman, pareho. Wag kang mabili pareho. Pumili ka sa dalawa. Sino ang mas paniwalaan? Si Jesus o si Juan? Sabi ko pareho nga. Huwag mo nga sabihin pareho, categorical yon. Pareho kasi sinabi ni Kristo, ituro nyo sa iba ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37, ano sabi ni Apostol Pablo? Unang Korinto 14:37, ang sabi niya ganito, kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanyang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Diyos. Tapos sabihin nila ngayon na sino mas dapat paniwalaan, si Pablo o si Kristo? Pareho. Ito naman kayo. So yan ang malinaw na kasagutan sa naturang katanungan.